ang tanong dito, bakit silver play button nga lang yung binasag mo? Dapat isinama mo lahat. Di ba? Tuloy tayo. Yan, kundi dahil sa kalingap. Iyan ang totoo. Dahil, naalaala ko na kayo ay lumipat pa ng isang bahay na ang harap ay may pusali. Bago ka pa nakakuha ng isang housing loan. Ha? Kumbaga, nasa ano siya ng ano? Kalingap. Iyan ang totoo. Oh. Dahil, naalaala ko na kayo ay lumipat pa ng isang bahay na ang harap ay may pusali. Harap may pusali. Akalain mo naman. Bago ka pa nakakuha ng isang housing loan. Ha? Oh. As in, walang-wala ka. Oh. Di ba, kape? Si Ate Bope lang magpapatunay na ikaw ay walang-wala. So ano yung pinaglalaban mo? Dapat niya maging masaya ka. Maging grateful ka sa kung anong meron ka ngayon. At dapat nagpapasalamat ka sa mga tao na naging dahilan kung bakit meron ka ngayon. Sasabihin mo na naman dahil sa sponsor yan. Bakit ka nagka-sponsor? Bakit ka nagka-sponsor? Dahil pinakilala ka ng Team Kalingap. Ibig sabihin, dahil sa Team Kalingap yan. Mahirap bang intindihin yun? Di ba? Opinion. Ang mga sinabi ni Kuya Bal, opinion. Di ba? Pero ang totoo, malaking bagay. Dahil sa Kalingap, marami ka nakilala ng mga sponsor. Totoo yan dahil talaga sa Kalingap. Sabi ni Liwayway Dupitas, mas makapal mukha mo kabuti. Iiyak na ba ako dyan, Liwayway? Mas makapal yung mukha ako? Hindi ko masasabing mas makapal ang mukha ko kasi nung si Kapeste ay inanyayahan ay arugaga siyang pumunta agad. Ako inanyayahan ako ni Kuya Kabrukso pero hindi ako nag-aaligagang pumunta. Nakakahiya. So sino ang makapal ang mukha sa amin? Dalawa. Sige nga. Inanyayahan ako ni Kuya Brooks. Pumunta doon, tanggap, talagang ano. Pero hindi ako nag-aligagang pumunta. Ang tagal na sinabihan ako noon Pero si Kapi pala, nung sinabihan, ay nag-aligagang pumunta agad ng dait. So sino ang makapalang muka sa aming dalawa? Liwayway! Doon pa lang makikita nyo na kung sino makapalang muka. Diba? Mahihain ako. Diba? Hindi ako katulad ni Kape na makapalang muka. Diba? Isa na yan sila Hayat na tumulong sa iyo. Paano ni Hayat nakilala? Dahil sa Kalingap. Diba? Asos! Kayo naman! Tali tayo. Sila Maria Ligaspi na tumulong sa iyo. Nako, si Maria Ligaspi na tumulong. Sino yun? Sabi ni Cherry Prapoy, yes, lahat ng tinatamasa niya ngayon, galing lahat yan sa Kalingap. Naka-live dati si Kuya Val, nag-aabang sila ng mga sponsor, tas i-chat nilang mag-asawa. Tulong pala yung mag-asawa. Ay makakapalang muka pala. Talagang target nilang sponsor. Hulaan ko yung negosyo nila galing sponsor yan. Hulaan ko yung panghulog nila ng sasakyan galing sponsor din. Yun. Ang tindi Lakas Ayaw paghirapan. Kaya nga naisip ko, nung napuna na siya at inayawan siya
ng Team Kalingap. Siyempre, kapag inayawan ka ng Team Kalingap, imbis na ang gawin niya, mag-aiba na siya ng landas. 'Di ba? Pero, naisip niya na malaki talaga ang kinikita sa Team Kalingap. Ngayon, hindi niya kayang umalis. Kaya ang ginawa niya, dahil ayaw na sa kanya ng Team Kalingap, ang ginawa na lang niya, kinontent pa rin ng Team Kalingap para siraan. Kasi nga, nasa isip niya, nakabuo na siya ng sarili niyang community. Nakakuha na siya ng mga sponsor. Which is totoo naman. Di ba? Di ba? So, sino ang makapalamukha sa amin? Ulit, ha? Ako ba, gumagawa ba ako ng sarili kong community sa Team Kalingap? Sino yung makapalamukha sa amin? Sino ba ang gumagawa ng sariling grupo o community gamit ang Team Kalingap? Si Kapi yun. Hindi ako. Di ba? Sabi nga ng Kalingap Rab, sabi ni Ate Michelle, sa live niya, gusto ka daw niya ma-meet. Sana makapunta ka daw sa Daet. Kahit si Kalingap Rab, sinasabi pala na gusto akong ma-meet ni Kalingap Rab. Nag-aligaga ba ako? Na pumunta doon? May dalawa akong sasakyan. Nag-aligaga po ba ako? Nabalita ko si Kape nung nasabihan ng ganun. Aligagang pumunta agad dala-dala yung asawa. Sino ang makapal ang muka? Walang kahiya-hiya. Kasi nga, may purpose siya. Ito na yung pagkakataon natin. Ito na yung pagkakataon natin. Naanyayahan na tayo. Tara. Pagkakataon na natin to. Di ba? Sino ngayon ang makapal ang muka? Alam nyo kung makapal ang mukha ko? Na sinabi pala ni Kalingap Rab yun na gusto akong ma-meet. Ay baka ako'y nandun na. Pagkasabi pa lang ni Kalingap Rab, isang oras pa lang baka ako'y nandun na. Kung makapal ang mukha ako kaso hindi. Alam niyo sa totoo lang, nahihiya ako. Kahit na sana hindi naman sumama loob nila ni Kuya Brooks. Siguro may time, may time para doon na ma-meet natin si Kalingap Rab, ang Team Kalingap. May time 'yan. Hindi naman ako tulad niya ni Kape. Na kapag ganoon mas mabilis pa sa alas 4. Di ba? Tanong ko ulit, sino ang makapal ang muka? Sino? Di ba? Dating Jomcar 18 yan. Na ngayon basher na. Basher na. Okay lang yan. Wala naman yatang naiambag yan Okay, tuloy tayo kay Ate Bopil. Dahil sa Kalingap. Iyan ang totoo. Ligaspi na tumulong sa iyo, sponsor. Isa na yan sila Hayat na tumulong sa iyo. Sila Maria Ligaspi na tumulong sa iyo. Dahil sa Kalingap. Iyan ang totoo. Kaya pala magkakampi sila ni Hayat. Di ba? Kaya pala hindi niya maaway-away si Hayat kasi natulungan pala siya. Bakit si Hayat hindi mo maaway-away o masira-siraan? Kasi natulungan ka. Basket sina Kalingap Rab, sina Kuya Bal, mas natulungan ka nung mga yun ay, pero bakit yung paninira mo ay ganyan? Mas natulungan ka nun, real talk lang. Mas na-promote ka pa nun, nung mga yun.
Real talk lang ha, mas nakatulong sa'yo yung mga yun. Si Hayat, hindi mo maaway, masiraan. Kasi sabi, natulungan ka daw. Pero si Kuya Val, si Kalinga Prab, mas natulungan ka, sinisiraan mo. Ano yun? Dahil ba hindi ka nabibigyan ng pera ni Kalinga Prab? Dahil ba hindi ka nabibigyan ng pera ni Kuya Val? Hindi ko alam kung hindi ka nabibigyan o nabibigyan ka. At dahil si Ayat nabibigyan ka yata ng pera? So ano, pera-pera lang? Ganon? Ganon ba ang kalakaran? Pera-pera? Samantalang mas higit pa sa pera, ang ginawang pagtulong ni Kalinga Prab sa'yo. Dahil sa pagpo-promote niya sa'yo, doon pa lang sa live niya. O sa live mo, na nag-live ka, kasama si Kalinga Prab. Doon pa lang, paldong-paldo ka doon. Na mas higit pa sa mga nagbibigay ng pera na sponsor sa'yo. So ibig sabihin, pera ka lang talaga. Nabibili ka ng pera. Tuloy. Ako, hindi ko itatanggi. Kung ano yung tinatamasa ko sa ngayon. Dapat ganyan. Dapat ganyan. Bakit si Kape tinatanggi? No? Grabe talaga tong kape na to. Kapeste talaga na peste. Hindi ko tinatanggi. Kung yung bahay mo, yung ganyan na ba ang tawag yan? Yung mga dikit-dikit na yan? Dikit-dikit, ano tawag doon? Kasi nakaranasan ko rin tumira sa ganyan, yung dikit-dikit, yung anong tawag doon? Anong tawag ba doon? May tawag doon yung dikit-dikit Ilang? Yung dikit-dikit. Naranasan ko na rin tumira dyan. Yes. Naranasan ko na pong tumira sa ganyan, yung squatter, yun. Pero hindi ako hindi ako naglalabas. Kaya hindi ko nakuha yung ng squatter. Si Kape, literal na squammy. Tali tayo. Kahit ako napapagalitan, kahit ako nasisermonan, ang aking kababaang loob nananatili nandyan. Yun, ganun dapat. Ano nangyari kay Kape? Bakit naging ganyan? Kasi ayaw niya palang sinisita siya. Ayaw niya palang sinisita siya. Kasi nga, feeling niya, kambal niya nga ito si Kalinga Prab. Feeling niya, anak siya ni Kuya Bal. So dahil dapat anak o kapatid siya ni Kalinga Prab, dapat nasusunod siya. Antindi? Tumatanaw ako. Hindi hinihingi ang utang na loob pero para sa akin, kundi dahil kay Kuya Bal. Di ba? Totoo yan guys Kung hindi kaya dahil kay Kuya Bal, walang kalingap. Totoo yan. Si Kuya Bal talaga. Okay? Siya dapat talaga ang pasalamatan ng lahat. Hindi yung ipapatulpo. Dahil walang kalingap kung hindi dahil kay Kuya Bal. Yan ang katotohanan. Di ba? Yan ang katotohanan. Anong ginagawa nyo kay Kuya Bal? Pinapatulpo nyo pa. Di ba, BNB? Yun lang naman, Pero ikaw, Kapeso, kundi dahil, alam mo yun, sasabi mo, kundi dahil kay Lola Damiana, hindi raw lalaki yung channel, hindi raw sisikat, sumikat daw dahil kay Lola Damiana. Kung hindi dahil daw kay Reyna, yun nga, may pasikaling Prab na yung dito nga, yung may, natatapin nga ng iba yun Hindi ako naniniwala doon dahil kay Lola Damiana, dahil kay Rina ba yan, no? Ay, kung walang channel yang mga yan, sa tingin nyo ba?
Magbabiral si Lola Damiana o si Rina? Sige nga, isipin nyo nga! Mga bio-bio talaga kayo! Sabihin nyo dahil kay Damiana, kay Lola Damiana, dahil kay Rina. Sige nga, isipin nyo kung walang channel. Si Kalinga Prab, si Kuya Bal. Mag-viral ba? Kung hindi nila naisipan na gumawa ng channel, magbabiral ba si Lola Damiana o si Rina o sino man yan? Animal kayo. Di ba hindi naman? Nag-viral ba yan sa ibang mga may channel? Hindi naman O saan nag-viral? Sa channel ni Kuya Bal? Sa channel ni Kalinga Prab? O ang tanong, kung hindi gumawa ng channel yung mga yan, mag-viral ba yung mga sinasabi nyo na dahilan kung bakit nakilala ang Kalingap? Mga ugot! Mga siraula! Sige nga, isipin nyo nga yun. Ang hirap mag-viral nun kung walang channel si Kalinga Prab, si Kuya Bal Nagteting tong mga to. Mag-viral ba yung mga yan? Si Lola Damiana, si Rena, kung walang channel yung mga yan? Dahil yan sa kanila. Dahil gumawa sila ng channel, nag-upload sila ng video, kaya lumaki yung kanilang subscriber kasi masipag silang gumawa ng vlog. Ang animal kayo. Ano? Si Lola Damiana ang gumawa ng channel ni Kuya Bal? Si Lola Damiana ang gumawa ng channel ni Kalinga Prab? Si Rina ba gumawa ng channel ni Kuya Bal? Isipin nyo nga! Mga walang utak! Sige. Patunayan nyo sa akin na dahil si Rina, wala na si Lola Damiana, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Dahil wala na si Lola Damiana. Si Rina, nandiyan pa si Rina. Patunayan nyo na dahil kay Rina kaya lumaki ang subscriber ni Kuya Bal at ni Kalinga Prab. I-content nyo nga si Rina. Sige nga. Sige. Patunayan nyo kasi. Nanggigigil na ako sa inyo, mga bio-bio kayo. Sinasabi nyo dahil kay Rina, kaya lumaki ang followers, subscribers, views. Patunayan nyo. Sige nga, i-vlog nyo nga si Rina, gamitin nyo si Rina kung mag-million kayo. So, kapag hindi nyo nagawa yon, ibig sabihin, iisa lang ang ibig sabihin nun. Hindi sila yung dahilan kung bakit minahal sila ng marami, sinuportahan sila ng marami, nagka-followers at nagka-views. Hindi si Rina ang dahilan o si Lola Damiana ang dahilan. Kundi mismo yung tao na gumawa ng channel, at masipag gumawa ng vlog. Anak ng tipak lang kayo. Diba? Mga biu-biu lang. Sa mga nagsasabi dyan na dahil kay Rina, kaya sasabihin nyo pa dati dahil kay Biancy. Kay Bianbi, kaya lumakas ang Kalinga. Sige, ginagamit nyo na ngayon si Bianbi, Bakit 17K pa rin yung followers? Asan yung patunay na si Bianbi ang dahilan kung bakit mas lumakas ang Kalingap? Bakit 17K pa rin? Diba? So, ibig sabihin, pinaglololoko nyo lang yung sarili nyo. Walang ebidensya na yun yung ang dahilan, sila ang mga dahilan kung bakit lumaki ang channel. Wala. Dahil hindi nyo naman napatunayan sa sarili nyo.
Di ba? Anong pakialam mo naman, natural? Lahat naman halos ng vlogger. Kapag may pa-viral, natural, umaangat ang subscriber. Totoo yan. Once na nagka-million views ka dyan, aangat at aangat talaga yan. Yung subscriber, followers. Okay, ganun din naman sa Blue Up eh. Once na nagka-million ka dyan, aangat yan. Pero kapag mahina yung views mo, mabawasan. Yun po talaga yung algorithm eh. Yun yung sistema. Walang kinalaman yung mga tao na ibinablog. Gets nyo? Walang kinalaman yun. 2%, okay, na 2% lang na followers o nagpa-follow na ang dahilan nila kaya nag-follow sila dahil doon sa kinontent. Okay? 98% dahil sa algorithm yan. Yun lang yung pagkakalam ko. Hindi ko alam kung tama yung sinabi ko. Okay, tuloy natin. Sumisikat, nakikilala. Di ba? Walang pinagkaiba sa ibang vlogger. Nakikilala kapag may viral, kagaya kila Tatay Tekram. Totoo, di ba? Si Cargador nakilala kasi nag-viral sa channel ni Tatay Tekram. So, sinong dahilan? Bakit nag-viral? Huwag niyo sabihin si Cargador, hindi. Dahilan is si Tatay Tekram. Kasi channel niya yun. Okay, ganun yun. Napaviral si Dave, natural nakilala. Di ba? Kagaya kay Sir Pugong Behero, napaviral si Miley nakilala. Oo. Walang pinagkaiba. Ganun lang. Di ba? Real talk lang tayo dito. Yun talaga yung katotohanan dun. Wala nang ibang katotohanan. Yun lamang po ang katotohanan. Wala nang iba. Okay? Tuloy para natin yung mga real talk ni Ate Bopel dito. Pareho! Nakikilala, wag sasabihin, nakilala, sumikat dahil lang kay Lola Damiana. Dahil daw kay Reyna, ano naman ang pakialam? Ano naman ang problema? Ano naman ang connection nun? Natural charity works yan. Yun, ha? Hindi po totoo yun na nakilala ang Kalingap dahil kay Lola Damiana. Ito ang katotohanan. Nakilala si Lola Damiana dahil sa Kalingap. Hindi totoo na nakilala si Rina o nakilala ang Kalingap dahil kay Rina. Ang katotohanan po nun, nakilala po si Rina dahil sa Kalingap pa rin. At hindi totoo na dahil kay Bianbi, mas lalong dumami ang sumusuporta sa Kalingap. Hindi po. Dahil sa Kalingap, okay, kaya po nakilala si Bianbi at marami sumuporta sa kanya. Ganun yun. Di ba? Kasi ibalik nyo sa zero. Kung hindi yan pinansin ni Kalingap Rab si Bianbi, kilala ba yan ngayon? May nagpapalipad ba yan ngayon? Wala. Iyan ang katotohanan. Di ba? Kaya wag kayo maging utak tungaw. Sa bagay guys, yan na kasi yung content nila eh. Okay? Yan na talaga yung content nila. Content ng kabobohan. Ay, ako naman ay bobo rin, pero hindi ako ganyang kabobo. Tuloy tayo. Viral, makikilala ka talaga. Lulusubin ng mga reaktor. Pero wala ka nang pakialam doon. Lumaki daw ang subscriber dahil sa mga beneficiary. Di wow, natural! Ang content ay charity vlog, charity vlogger. Charity vlog, charity works. Natural! Ano naman ang problema doon? Yung iyo hindi na makaugapay. Husto ka sa sige, ang tagal mo na, nung pagbabalik mo ng Kalingap, puro topic mo Kalingap, tinan mo, hindi umuusad lang yung subscriber. Di ba? Yan yun guys eh. Bakit hindi umuusad ang subscriber? Kasi ayaw sa kanya. Mabuti pa yung sa akin, kahit pa paano, umuusad-usad eh. Sa kanila, hindi talaga literal eh. Napapanood lang sila, oo. Kasi syempre may mga Team Kalinga pa rin na gustong makimarites sa mga sinasabi nila. Normal yun. At hindi natin yan mapipigilan. Okay? Kahit nga ako napapadaan-daan din ako eh. Diba? Normal yan.
Okay, may kanya-kanya kasi tayong account eh. Di ba? Sino susuporta sa'yo? Sino magsusubscribe sa'yo? Yun at yun lang yun na subscriber na nandyan, nanonood. Correct. Sila-sila lang kasi yun. Kaya hindi, pansin nyo hindi umaangat. Sila-sila lang kasi. Minsan pa, may mga solid team kalingap din na napapa-subscribe. Okay? Napapa-follow. Diba? Pero hindi dahil, kundi dahil, hindi dahil gusto nila yon kasi dahil gustong makimarites. O, tapos, ipapaalam sa atin. Ipapaalam sa mga kasama kung ano yung nakuha ang pagmamarites doon. Diba? Pero yun nga, sinasabi ko, yung real talk ko nga kanina, no? Ang katotohanan, bago sila napunta talaga sa kalingap, no? Talagang sila ay wala. As in, wala. Mahirap pa sa daga. Kaya nga sabi ko nga, di ba, nagtataka ako, bakit sila nagagalit? No? Bakit sila nagagalit kapag sinasabihan sila na dahil sa kalingap, kaya sila ay nagkaroon ng mga okay na buhay. Di ba? Hindi katulad dati na buhay nila. Sila ay payatot, lubog ang mata, may ipis at daga ang tinitirhan. Di ba? Kaya nga sabi ko, kung ayaw mo nyo palang masabihan ng ganyan, di sana hindi na kayo nagkakaroon ng utang na loob sa ibang tao. Kung ayaw nyo masabihan na wala kayong utang na loob, di sana magkaroon kayo ng utang na loob sa ibang tao na nakakatulong sa inyo. Di ba? O kung ayaw nyo talaga masabihan ng ganyan, na kaya na feeling nyo, kaya nyo namang mabuhay sa sarili nyo, di sana hindi na lang kayo pumunta sa kalingap. Di ba? Ganun lang yung kasimple. Sabi ni Ate Telma, ang kalingap puro charity work and entertainment, scholarship, pabahay, medical, financial, food support, saan ka pa? Government nagawa ba yan? Ang kalingap in full support. Government, daming paperwork at limit. Totoo yan. Totoo yan. Sabi ni Ate Hannibal, sobrang payat ni Kapitot. Tapos makalait sa nung time na payat ako, no? Kala mo siya hindi pinagdaanan yung ganun, ano? Sige nga, maglabas ka nga kapet nung time na payat ka. Sus. Sabi ni Ate Melinda, Rica Plaza, Papa Bear, si Rob kahit hindi mag-charity yan, sisikat yan, mag-artista lang siya dahil sa bukod na gwapo siya, maraming talent si Rob, sila ba meron ng ganyan? Yun nga lang. Pero, mas ginusto ni Kalingap Rob na tumulong pa rin talaga sa kapwa niya. Diba? Hindi niya pinili yung maging sikat siya sa pag-aartista. Mas pinili niya na mas makatulong siya, no, sa kapwa niya, lalo na sa mga kababayan niya, di ba? Kaso anong ginawa ng ibang natulungan niya? Ganyan, tinaidor. Ha? Di ba? Masakit yun. Pag ganun, guys, napakasakit yun yung nagbigay ka ng tiwala tapos ganun yung gagawin. Di ba? FYI, di po kami lumapit sa Kalingap, hindi ba talaga? Sabi ni Placida. Di ba yan yung mga bukang bibig nila? Na hindi lumapit sa Kalingap. Lalo na si Bianbi. Hindi raw lumapit sa Kalingap. Nasa video, hiniling niya na mapuntahan siya. Ayun, utas. Soplak. Kaya gusto ipabura yung mga video para ebidensya mabaliktad nila. Shoutout kay Almond Dia Valenzuela. Good evening po sa lahat. Papa Bar watching from Kuwait. Hello po sa iyo. Diba? Real talk na naman yun. Sabi ni JM YouTube channel, pinuntahan nga ng personal ni Pisot si Hungry Sir yan. Hindi naman sila pinansin. Nung nagkalingap siya, sobrang welcome sila kay Kuya Bal. Yan ang sinabi na Pisot noon. Ay may gusto pala siyang gamitin dati si Hungry Sir yan. Kaso hindi pumasa yung itsura ni Pisot kay Hungry Sir yan. Natakot si Hungry Sir yan. Oo, kay Pisot. Oo, kay Peste.
Kasi nga lubog daw ang mata, payat. Oh. Napagkamala ni Hungry Syrian na adik. kaya, kaya, kaya hindi pinansin. Kaya dapat sobrang pasalamat ka. Kasi si Kalinga Prab, pinagtiyagaan kang pansinin. Pinagtiyagaan kang i-welcome. Samantalang, nireject ka na ng ibang vlogger. Which is si Hungry Syrian. Hungry Syrian ba yun? O basta yun yung ibang lahi. Oo. Diba? Dapat grateful ka talaga eh. No? Kasi kung hindi ka pinansin ni Kalinga Prab, wala kang pangalan sa Kalingap community. Yan ang katotohanan. Oh. Shoutout kay Ate Delia Vlog watching from California, USA. Di ba? Kung hindi ka pinansin, wala kang pangalan sa Kalingap community. Yan ang katotohanan. Di ba? Baka nanonood ka, pwede ka mag-comment dyan, no? Hindi ka naman naka-block dito. Di ba? Mag-anuhan lang tayo, mag-reltukan lang tayo dito. Kasi marami ako itatanong sa'yo. Oo. Bakit nagagawa mong, di ba, nagagawa mo sa Kalingap na siraan sila sa kabila ng malaking tulong na naibigay sa'yo. Pero dun sa kakarampot na tulong na binigay ni Hayat sa'yo, hindi mo magawang siraan si Hayat. Di ba? Tsaka, bakit silver play button lang ang binasag mo? Oo, hindi lang naman yon ang nakuha mo sa Kalingap, di ba? Di ba? Tahimik yan kasi malapit na siya pumunta sa daet. Tahimik yan kasi malapit na siya pumunta sa daet. Pupunta ulit siya sa daet. Bakit kaya siya pupunta ng daet? Bakit kaya pupunta? Hungry Syrian. Hindi sila qualified kay Hungry Syrian, sabi ni Ate Josie. Hindi na qualified si Kape. Pero, dahil sa mabait si Kalinga Prab, no, tinanggap siya kahit lubog ang mata niya. Kahit na payatot siya. Ayan si Ate Bopi lang nagpatotoo niyan. Okay, so hindi lang puro haka-haka ang sinasabi ko, ha? Siyempre, mananiwala ko kay Ate Bopil kasi kasabayan niya pala yan. Ibig sabihin, kilala niya talaga si Kape. Kaso, alam nyo guys, no? Dahil sa kapal na mukha ni Kape, wala siyang pakialam dyan sa kaso. Meron namang Hayat na magbabayad yata Di ba? May Hayat naman na magbabayad. May Team Guwapa naman na magbabayad, Ang tanong ko, nasaan yung Team Pigsa? Asan na kaya yun? Ano? Yung Team Pigsa. Di ba? Ano pa? Ano pang ano natin ngayon? Ito, meron tayong re-reactionan dito, guys. Eto, guys. Meron pa tayong re-reactionan dito. Si Kalinga Prab naman. Okay, eto. Meron siyang live dito. Ito. Hindi, ito. Meron siyang live dito, si Kalinga Prab, guys. Pakinggan natin. No, meron siyang sasabihin dito. Hindi ng mga sinabi ni Mr. Bentiboy. Di ba? Pinapasok sila ng walang hininging requirement si Kuya Bal. No? Pinapasok sila ng napakadali sa loob ng Kalingap. Pero umalis sila ng may sama ng loob at may masamang hangarin.
O, ayan. Eto na. 'Di ba? Si Kalinga Prab, sinabi niya na tinanggap ng walang requirements. Si Kape sa Kalingap. Sinubukan ni Kape na pumasok kay Hungry Syrian, kaso hindi siya tinanggap. Hindi siya pinansin, nireject siya. 'Di ba? Kasi hindi siya qualified. Pero nung pinasok nila ang Kalingap, taos pusong tinanggap sila ni Kuya Bal ng kahit na anong wala na kahit na anong requirements pa. 'Di ba? As in, pinapasok sila. Ayun, si Kalinga Prab nagsabi. Ano lang naman yun. Ibig sabihin lang talaga, yung mga ano nila, mga pagko-content nila sa Kalingap is ano lang, trabaho lang po talaga. Ano? Real talk. Nagtatrabaho lang po talaga sila. Kahit alam nilang mali talaga yung pinagsasabi nila. Ayun. So dahil nga si Kapeste nasanay na po sa kita sa pamamagitan ng Kalingap, ginawa na po niyang trabaho. Yung paninira nila sa Kalingap. Yun na po yung trabaho. Kahit na mali yung ginagawa nila, okay? Tinutuloy-tuloy pa rin nila dahil doon sila pumepera. Okay? 'Di ba? Wag nila sasabihing mali ang Team Kalingap. Dahil ang Team Kalingap tumutulong yan. Walang mali sa pagtulong. Ang mali ay itong mga ito na sinakapeste. Na natulungan sila, isa sila sa natulungan, oo, pero naninira sila doon sa taong tumulong sa kanila. 'Di ba? No. Hindi nila maiwan ang Kalingap kasi andito yung sahod nila eh. Yon. Totoo yon. Ayan. Eto sinabi ni Kalinga Prab na hindi talaga nila maiwan ang Kalingap kasi nga nandun yung sasahuri nila. Nakadepende sa Kalingap yung sasahuri nila. Kaya naman, kung mapapansin nyo, nagsabi si Kapeste sa akin na paabutin daw niya ng part 100 yung content niya sa akin. Pero ano nangyari? Patigil-tigil, hindi niya tinutuloy. Kasi wala siyang kinikita sa akin. Okay? Nasa Team Kalinga pa rin ang kinikita ni Kape. Kapag ako yung kino-content niya, baka kakarampot lang yung kita. Diba? Ngayon, patunayan mo na hindi kita yung... kasi sabi nyo, hindi kayo mukhang pera. Patunayan nyo. I-content mo ako. Shoutout kay Ate Jenner. Diba? Okay, bago lahat guys, no, shoutout muna sa mga bagong pasok sa Team Kalingap. Ayan, lalong-lalo na sa Team. Okay, Jump Car na talagang matatag. Jump Car matatag, no? Sa Franjoy. Ayan, mega live shoutout po sa inyo, ha? Kung kayo po ay nandyan, ayan, shoutout po ng bongga sa inyo. Lalong-lalo na po sa matatag na lab team ng Jump Car na may sumisira na din. Sinisiraan na rin yan. May mga lumalabas ngayon na haka-haka at issue about sa Jump Car. Ayan, abangan nyo po. Try po nating alamin din yan yung ibang mga issue sa Jump Car, okay? Para maklaro natin. Diba? Pero ayan, dito muna tayo sa mga makakapal ang muka. Sikretong malupit, sabi ni Ate Zane Ponce. Mga walang modo yan, makapal ang mukha yung mga anti-Kalingap. Yun na nga po yung trabaho nila, ang maging anti-Kalingap. Kasi nga po, nasa Kalingap po talaga yung sahod nila. Nakadepende po talaga sa Kalingap yung sahod nila. Shoutout kay Kensal Mix Vlog. Kaya po hanggang ngayon, yan pa rin. Yan pa rin yung ginagawa nilang trabaho. Nag-sponsor nga yan sa Pugong Biyahero, wala rin.
Oh. Nag-sponsor si Kape sa Pugong Biyahero. Kay Pugong Biyahero nagpapapansin. Kay Pugong Biyahero naman siya nagpapapansin, ano? Kulang talaga sa pansin to. Sinusubukan niyang lumipat ng ibang community katulad di kay Pugong Biyahero. Bakit ganun yung mga niya, target? Kasi alam niya na maraming sponsor. Bakit hindi siya mag-content ng iba? Politics, ganyan. O kung ano man yung mga issue sa SOCMED, no? Target niya talaga yung may mga sponsor, no? O ako, baka sabihin nyo, target ko lang may mga sponsor. Hindi, Nagko-content kaya ako, nag-upload ako ng mga sarili kong video. Diba? Sabi ni Super Kickmaster, ang antay nagbubukas ng mata ng mga taong nabubulag at nauuto ng Kingdom of Kalingap. Diyos me, kailan kaya kayo magigising? Super Kickmaster, anong tingin mo sa akin, tulog? Nagbubukas ng mata ng mga taong nabubulag? Kami naman, na mga reaktor ng Kalingap, nagbubukas ng mga mata ng mga taong nabubulag at nauuto ng mga anti-Kalingap. Diyos me, kailan kaya kayo magigising? Di ba? Super Kickmaster? Gagayahin ko lang yung sinabi mo. Ang antay nagbubukas ng mga mata ng mga taong nabubulag at nauuto ng Kalingap. Kami mga reactors ng Kalingap, nagbubukas naman ng mata ng mga taong nabubulag at nauuto ng mga antay. Anong tingin mo sa amin, mga bulag? Mga tulog? Kayo yung mga tulongges? Kayo yung mga tulongges? Bulag? Paano ako naging bulag? Nakakapag-drive ako ng sasakyan. Paano ako nagiging bulag? Kitang-kita ko, na nakakatulong sila sa mga taong nangangailangan. Paano ako naging balig doon? Kayo yung bulag kasi hindi nyo makita na ang Team Kalingap totoong nakakatulong naman talaga. Di ba? Yung pagtulong ng Team Kalingap ginagawa nyo masama. Pinapasama nyo ang pagtulong ng Team Kalingap. Di ba? Kayo ang bulag. Hindi nyo nakikita yung totoong damdamin nila kasi hindi naman kayo yung gumagawa. Di ba? Hindi nyo nakikita na ang purpose lang naman nila ay makatulong sa mga nangangailangan. Ganito kasi yan, guys. Kapag ikaw ay tumulong sa isang tao, dapat yung tao na tinulungan mo, marunong din tumulong. Yun yung gusto nila. Kumbaga parang gusto nila makuha, ma-adapt yung mga ginagawa din nila. Kaso si BNB makasirili. Ayaw tumulong sa iba. Di ba? Ay sus! Tulong o ginagamit? Tulong. Tulong yun, pre. Ganito kasi yan. Vlogger kasi sila, pre. So dahil vlogger sila, yung tingin nyo iba. Di ba? Di ba? Dahil vlogger sila, ang iniisip nyo, ginagamit yung tinutulungan. Vlogger nga ni. Kapag vlogger ka, kailangan mong mag-video at mag-vlog. Di ba? So, ibig sabihin, vlogger sila na tumutulong sa kapwa. So, anong inaasahan mo doon? Okay lang sana kung hindi sila vlogger eh. Wala ka makikita sa kanila, baka di mo kilala ang Team Kalingap. Baka di natin kilala ang Team Kalingap. Totoo yan. Kaso vlogger eh. So, ano magagawa mo doon? Sige nga.
magkaiba ang tulong sa pinagkakakitaan. Magkaiba naman talaga. Kasi magkaiba din naman yung pagtulong nila sa pagbablog nila. Siyempre, kapag nag-vlog ka, kikita. Di ba? Kapag tumutulong ka naman, nakakatulong ka. Magkaiba talaga yun. Magkaiba ang pinagkakakitaan sa pagtulong. Magkaiba din naman yung ginagawa nila eh. Nagbablog sila para kumita. Tumutulong sila para may matulungan sila. Ano? So, anong problema? Ha? Anong inaasahan mo sa kanila? Tahimik. Walang upload, walang video. Vlogger nga ni. Sige nga. Doon sila nagsimula sa pagbablog eh. Wala ka na magagawa doon. Di ba? Magkaiba talaga yun, tol. Yung pagtulong at saka pinagkakakitaan sinasabi mo. Pinagkakakitaan nila yung vlog nila at the same time, tumutulong sila. Kahit sino namang nagbablog, kumikita talaga. Yung ibang nagbablog, kumikita lang pero di tumutulong, di ba? Pero ba't di nyo mapuna? Di ba? Katulad ko, ginagamit ko ang Team Kalingap, pero di ko sila tinutulungan. Pero ang Team Kalingap, nagbablog sila. Binablog nila yung tao na tinutulungan nila. Kumikita sila doon, pero tumutulong sila. Di ba? Yun yung pinakaiba. Yung ibang mga vlogger na personal vlog, nagbablog sila, kumikita sila doon. Kumikita sila doon sa vlog na yun. Pero hindi sila tumutulong. Hindi mo ba alam na mas mahirap yung ginagawa nila? Di ba? Nagbablog yung ibang mga vlogger nagbablog, pero hindi sila tumutulong, pero kumikita sila. Sina Kalinga Prab, si Kuya Bal, nagbablog sila, kumikita sila, pero tumutulong sila. Gets mo ba? Kaya magkaiba talaga ang pagtulong at pinagkakakitaan yung vlog. Vlogger nga ni. Diba? Gets mo ba? Baka naman pinapasama mo pa rin yung ginagawa nila sa utak mo. Diba? Pinapasama nyo lang kasi yung ginagawa nila. Hindi nyo matanggap na maganda yung ginagawa nila. Nagbablog sila, syempre, kikita yon. Kaya nyo nasabing pinagkakakitaan. Pero hindi nyo nakikita yung tumutulong sila. Ibahin nyo sa ibang vlogger. Yung ibang vlogger kumikita lang pero hindi tumutulong, tama? Tama. Pero sila, kasama sila doon sa mga vlogger na kumikita sila o pinagkakakitaan nila yung video, yung vlog nila yun eh. Malamang pagkakakitaan nila yun, monetize sa YouTube eh. Diba? Pero, tumutulong pa rin sila. Diba? Alam mo, yung pagpo-promote nila, doon sa binablog nila, napakalaking tulong na nun. Diba? Katulad na lang nito, kay Bianbi. Diba? Kahit wala na siya sa Kalingap, si Bianbi, umalis na. Pero ang laki pa rin ng naitulong ng Kalingap kay Bianbi. Bakit? Kung hindi naman niya na-promote si Bianbi, hindi yan makikilala. At hindi yan mapapaliparan ng mga taong nagyayabangan doon sa live. Tama? Kaya, pinapapangit lang talaga nila. Berto Sausawero sa issue. Kasi ayaw nyo lang ma-real talk. Ayaw mo ba akong sumausaw surprise? Tatanungin kita sa surprise, ba't ayaw mong sumausaw ako? Kasi, nare-real talk kayo, di ba? Surprise! Si Surprise, ayaw niya na sumasawsaw ako, ano? Bakit hindi mo masita-sita yung mga
sina Remit at yung iba mga kasama ni Remit na sumasawsaw din, no? Ba't hindi mo masita yun? Oh, sawsaw din yun ah. Di ba? Surprise. Bakit ako yung sinisita mo lang dito na ayaw mo ako sumausaw? Paano naman yung nakikisawsaw din sa mga antay? Ay. Alam mo, ganito lang yan. Kung may sawsaw sa mga antay, may sawsaw din sa mga reaktor dito sa Kalingap. At kung sumausaw man ako dito, wala namang problema kina Kuya Bal at kay Kalingap Rab. Ang tanong ko, bakit naman problema ka sa pagsawsaw ko? Yun yung tanong. Bakit naman problema ka na sumasawsaw ako? Samantalang, yung sinasawsawan ko na community, okay lang naman sa kanila. Ayan. Inday Beb TV, Miguel Absarad sa'yo, ha? Kayo rin, sis Mopan, remember then. Kayo rin, sis Mopan, remember then. Siya lang may problema. Kaya nga po di ba? Bakit? Masakit ba yung mga real talk ko? Masakit ba? Huwag ka mag-alala. Oo. Tayong mga kalingap yung nagpapasahod sa kanila. No? Until now, sakop sila ni Kuya Bal. Di ba? Totoo yung sinasabi ni Kalingap Rab dito. Sabi ni Ate Giner, bago na i-vlog ni Kalingap Rab si Tulpo Queen, ilang beses inilapit ni Doklat yan at Doklat din ang may gusto. Correct. Totoo yan. Narinig ko na yung ano na yan. Ate Giner. Oh. Di ba? Ang dami nakakaalam eh. Ang Kalingap, kung saan pumasok ang mga sponsor nila, hindi nag-aagaw or namimilit ng sponsor, yung mga ibang antay dyan, musta kaya sponsor nila? Saan galing ba mga sponsor nila? Sa Team Kalingap, siyempre. Wala namang ano doon. Wala namang, hindi na yun okay? Sakura Mata, Bugok Foundation ang Kalingap, nakaregister. Kaya nga Eto, tanong ko sa inyo. May foundation ang Kalingap. Bawal bang i-vlog ng Kalingap yon? Bawal bang i-vlog ni Kuya Bal? Bawal bang i-vlog ni Kalingap Rab? Dapat nga natutuwa pa kayo kasi transparency yun eh. Oo, pinapakita nila. Kasi yung iba dyan na katulad nun, may nagrereklamo na hindi nila nakikita. Paano kapag wala silang vlog ng ganun? Di lalo maghahanap yung mga sponsor. Di ba? Di ba? Yung iba mga sponsor nga dyan, naghahanap Pag wala nakita, sisiraan na ang Kalingap. Paano pa kung gusto nyo na ayaw nyo o wag i-vlog? Paano pa yun? Ang daming sponsor siguro magrereklamo. Na walang nakita, ganyan. Hindi nakita yung ganito, ganyan. Di ba? Sige. 'Di ba? Yung ibang mga mga TV station, mga GMA, mga ganyan. 'Di ba pinapa-deposit lang yung pera sa bangko para sa pagtulong? Pag nag-deposit ka ng pera doon, may makikita ba kayong vlog? Makikita nyo ba kung saan napunta? Hindi. 'Di ba? Dito nga kina Kalingap Rab, kina Kuya Bal, ipinapakita sa inyo 'Di ba? Oo. Kapag may mga sponsor, sinasabi, ito galing kay ganyan. Pinapakita. Transparency yon. Okay? Kasi nga, may mga ibang sponsor na hinahanap nila kung nasaan napunta. 'Di ba? Paano na kung wala pa silang vlog? Ang dami nagreklamo lalo. Kasi yan yung gusto ng mga antay wag i-vlog. Anak ng tinapay na yan. Yan yung gusto ng mga ibang ng mga antay, wag ibalag yung yung pagtulong. Di ba? Paano na yun? Yung mga nagbigay na sponsor. Di ba? Saan nila hanapin yun? Di madamot sa kasikatan ng mag-ama. Kasi kung madamot yan, walang Kalingap partner. Si Kuya Bal, nagpapangat pa yan dati. Nagbibigay pa ng allowance sa baguhan. Na nagcha-charity, pati si Pisot nakatikim yan. Tingnan mo, napakabait ng mga
ni Kuya Bal. Ang Kalingap kusang pumasok ang mga sponsor nila. Oo, di ba? Sa Mais Vlog, ayan, napilitan lang pala si Rob kay TQ sa pag-vlog. Yes, napilitan lang po talaga. Kasi, di ba, sabi nga nung nanay, okay naman sila, naglalabada siya, nakakaaraw-araw. So, ibig sabihin, kumbaga parang hindi pumapasa kay Kalingap Rob yung estado ng buhay nila kasi nakikita nila na nanay yung sinabi, di ba? Nakakakain sila ng 3 beses sa isang araw. Ibig sabihin, hindi sila mahirap. Di ba? Ibig sabihin, kaya nila. Nabubuhay sila ng normal. Oh. Di ba? Kaya hindi pinapansin ni Kalingap Rob yun. Noon, ay pinilit ni Iking yata. Di ba? Kaya nangyari, napilitan si Kalingap Rob na tulungan itong pamilya. Which is, may mas mahirap pa dun sa pamilya na yun. Kumbaga sila, normal na pamilya sila eh. Normal yung pangkabuhayan, normal yung kinabubuhay nila. Kumakain ng 3 beses isang araw, normal pa yun eh. Di ba? Kaya, kailangan pang ilapit ni Iking. Kasi hindi nga pinapansin ni Kalingap Rob nung una. Kasi hindi naman masasabi na nasa laylayan sila o sobrang hirap nila. Di ba? Sabi rin nung nanay. Di ba? Nabubuhay niya yung mga anak niya. Kumakain ng 3 beses. O ibig sabihin, normal na pamilya sila na hindi dapat tulungan. Si Iki nga may gusto. Di ba? Kinulit niya si Kalingap Rob. Totoo yan. Di ba? Wala kang magagawa. Surprise ko marami na reactor kasi nga napanood si Tiki sa tulpo. Face the correct. Alam mo, surprise, wag mo mapigilan sa pagre-reaction ko, no? O pagsausaw ko. Okay? Hindi mo ako mapipigilan dito. Channel ko to eh. Pigilan mo yung mga yung grupo na sumasausaw. Mga politics sila, di ba? Bakit napunta sila dito? Mas malaki kasi ang kita sa Kalingap community. Yan ang katotohanan. Oo. Yan ang katotohanan. Kaya, nandito sila. Diba? So guys, mga sa Team Kalingap, ayan, sa Jomcar, Franjoy, May Chris, kung mayroon pa, no? May Chris pa ba? Parang balita ko, parang si Kristay, parang may lumalapit na ibang balita ko lang naman yun, yung ba ito totoo? Ayan, magto 2 hours na pala tayo. Anong gusto nyo? Magkakantahan pa ba tayo o next time na lang, Kasi isipin mo, halimbawa, mayroong stranger or tao na hindi naman parte ng Kalingap. Tapos may nakabanggit about sa kanila. Siyempre, ang unang impression sa kanila, yung anti-Kalingap, yung nagre-reaction sa Kalingap kasi negative. Kalingap pa rin. Under pa rin sila ng Kalingap. Totoo yun. Under pa rin sila talaga ng Kalingap kaso nasa negative side sila. Diba? Positive, negative kasi yan. Oo. Sasabihin lang nila na antay sila para sabihin na sila ay hindi Kalingap. Pero Kalingap pa rin talaga. Negative side lang talaga. Diba? Yun lang yun. So, yun guys, no? Next time, ayan, pag-uusapan natin about nun sa... Abangan natin yung mga yung mga mangyayari pa, no? Kasi nga, ito nga, may kaso-kaso na dito, no? Abangan natin kung hanggang saan sila, no? Okay? Ayan, shoutout muna sa lahat na nandyan kay Ate Aida. Shoutout po kayo, no? Yun lamang po, no? Maraming salamat sa inyong panonood. Okay? Thank you so much, guys. Love you all. Sausaw pa more! Shoutout kay Ate Hilda de la Cruz. Bye-bye, guys. Ingat kayo palagi, ha? Bye-bye sa inyo, guys. Bye-bye. Sa kalsada nagsimula ang kwento, mga kamay na hindi marunong sumuko, may dala lang na pag-asa at
harap para sa kapwa na nawalan ng yakap. Hindi man may Teka lang guys, may humabol. Humabol si Ethan Beray. Sabi niya, lahat ng meron si Rab dahil sa mga Benny niya. Isa na namang BO-BO yung pumasok. Sabi ba naman dito ni Ethan Beray, lahat ng meron si Rab daw dahil sa mga Benny. Sige, tanungin kita. Sinong beneficiary ang nagbigay kay Kalinga Prab? O may binigay kay Kalinga Prab? Kasi sabi mo lahat ng meron si Kalinga Prab dahil sa mga Benny. Oo, dahil sa mga Benny. Sige, sino sa mga beneficiary ni Kalinga Prab yung may naibigay kay Kalinga Prab? Sige nga. Oo, dali na. Ha, dali. Ang alam ko kasi, dahil kay Kalinga Prab, kaya nagkaroon ng sponsor ang mga Benny. Ibig sabihin, si Kalinga Prab ang nagbigay ng sponsor sa mga beneficiary. Okay? Nagigets mo ba? Si Kalinga Prab ang naglakad para mailapit sa mga sponsor. Nagigets mo ba? So, paano mo nasabi na lahat ng meron si Kalinga Prab ay dahil sa mga Benny? Kung wala namang naibibigay ang mga beneficiary kay Kalinga Prab. Si Kalinga Prab pa nga nagkakapagbigay sa beneficiary. Kasi nga, yun nga, tinutulungan nga niya beneficiary, di ba? Kaya nga beneficiary eh. Beneficiary, ibig sabihin, tinutulungan yun nung tao na humahawak doon sa beneficiary. So, paano tinawag na beneficiary yun? Kung si Kalinga Prab pala ang tinulungan. So, dapat si Kalinga Prab yung beneficiary. Oh, 'di ba Ethan? 'Di ba? So dapat si Kalinga Prab yung beneficiary. So bakit tinawag mong beneficiary yung mga beneficiary ni Kalinga Prab kung si Kalinga Prab pala ang tinulungan? 'Di ba? Sagutin mo ako. Bakit mo tinawag na beneficiary ni Kalinga Prab yung mga Benny? Kung si Kalinga Prab pala ang natulungan ng mga beneficiary, di dapat si Kalinga Prab pala ang beneficiary doon. Di ba? Hindi nga. Dapat doon sa sinasabi mong beneficiary ni Kalinga Prab, hindi sila beneficiary. Oo. Kasi sila pala nakatulong kay Kalinga Prab ay. Di si Kalinga Prab pala ang beneficiary. At yung mga sinasabi mong beneficiary, wag mong banggitin na beneficiary yun. Kasi sila yung tumutulong kay Kalinga Prab pala. Oo, sila yung vlogger. Oo, yan. Di ba? Mali ka naman eh. Sasabihin mo, si Kalinga Prab, mayroon lahat si Kalinga Prab dahil sa Benny. Beneficiary, sabi mo beneficiary. Bakit mo tinawag na beneficiary? Bakit pa tinawag na beneficiary yung mga yon? Kung si Kalinga Prab pala yung natulungan ng mga yon. Kaya nga tinawag na beneficiary, 'di ba? Kasi sila yung nakakapagbenepisyo sa tulong ng Kalingap. Nagets ni Tita Gwen yung ibig ko sabihin. 'Di ba? So, kung hindi pala sila nagbebenepisyo o nagbibenepisyo, ba't nyo tinatawag na beneficiary mga yun? Huwag nyo tawagin beneficiary. Si Kalinga Prab ang tawagin yung beneficiary. Hindi. Alam mo nyo, galit na galit kayo na sinasabi nyo pang proud pa kayo na sinasabi nyo si Kalinga Prab ang nagkaroon si Kalinga Prab ng lahat dahil sa mga beneficiary. Bakit tinawag nyo nga beneficiary yun kung pala si Kalinga Prab palang nagbe-benefits? sa between beneficiary at Kalinga Prab. Di ba? Patanong lang.
Tanong lang, kung si Kalinga Prab ang nagbe-benefits, between beneficiary na sinasabi nyo at Kalinga Prab, bakit tinatawag nyo beneficiary yon? Yung yung beneficiary na Kalinga Prab. Tanong lang. Dapat hindi na beneficiary ang tawag nyo sa mga yon. Mag-isip kayo ng tawag sa mga yon kasi beneficiary naman pala ang tumutulong kay Kalinga Prab eh. Ibig sabihin si Kalinga Prab pala yung nagbibenepisyo eh. Hindi pala yung mga beneficiary yung nagbibenepisyo eh. Pagbaliktarin nyo na lang. Kayo talaga, oo. Di ba? Kaya nga, tinawag na beneficiary, okay, kasi sila nga yung nagbibenepisyo sa ginagawa ni Kalinga Prab. Ngayon, sasabihin nyo na si Kalinga Prab ay nagkaroon ng kung anong meron si Kalinga Prab dahil sa beneficiary. Parang hindi kasi tumutugma eh. Di ba? So, hindi beneficiary ang tawag doon. Di ba? Ba't tinatawag niyang beneficiary? Di ba? Ayun lang. Di ba? Humabol ka pa eh. Di ba? Wag mo sabihin na nakapagtaka nga, no? Hindi naman nagtatrabaho yung mga beneficiary. Pinag-aaral pa nga eh. Ay, nako. Talaga naman. Tama na, Slenderpord. Nasasaktan ka na ba, Surprise? Slenderpord daw. Oo, talaga. Mukhang maganda yata si Surprise, ano? Ayan na naman, no? Tumira na naman, no? Nanlait na naman. Yan lang ba alam nyo, Surprise, at saka ng mga kasamahan nyo? Yan lang yung talagang alam nyo, manlait. Nasusukol kayo, di ba? Kaya lalaitin nyo na. Real talk mo. Real talk lang. Wala. Hindi natin kailangan manglait dito. Okay? Kasi walang kwenta yung sinasabi mo eh. Yung lalaitin mo ako, yung lalaitin mo na ako, wala nang kwenta yan. Nasusukol ba? Kaya manlalait na lang. Di ba? Nakakatuwa sa Surprise, no? Pabalik-balik yan sa live ko eh. Surprise, bakit pabalik-balik ka sa live? Tapos nilalait mo ako, pero pabalik-balik ka sa live ko. No? Di ba? Surprise, ha? Alam mo yon, yung nilalait-lait mo ako, pero pabalik-balik ka sa live ko. Ha? Ay, nako naman, Surprise. Halatang nagpapapansin ka lang sa akin, no? Nagpapapansin lang si sa akin, si Surprise, eh. Surprise! Hi! Sige na, babay na nga. Babay na guys, babay na. Yaman hindi perpekto, pero puso nila laging diretsyo. Sa bawat bahay na muling nabuo, may pamilyang muling tumayo. Humabol na naman si Surprise, sabi niya. Ang pag-usapan mo kung paano mo pinaritoke mukha mo, hindi mo pa alam? Nakablog ah. Hindi mo ba alam kung paano pinaritoke mukha ko? Nakablog. Tsaka nakwento ko na, paulit-ulit na lang, nakwento ko na matagal na. Nakablog, tingnan mo na naman sa sa vlog ko. Sausaw King Pamor. Bakit nga? Ba't tayo mo kasi ako sumausaw? Ang kulit ni Surprise, ano? Gusto niya pag-usapan kung paano ko pinaritoke yung mukha ko. Ay. May bala ka rin ba magparitoke? Kasi yun yung gusto mong topic ko eh. Pero naka-vlog na yun, naka-upload na, matagal na. November pa eh. 2025 pa. Naka-vlog yun. May bala ka rin ba magparitoke? Tanong lang, Surprise. Kasi gusto mo pag-usapan yung
Paano ako nagparitoke eh? Hindi nga. Ano ko sa'yo? Sabihin ko sa'yo. Kasi parang may balak si Surprise magparitoke din kasi gusto niya ang topic ko. Paano ako nagparitoke? Sige, hintayin natin na sagot ni Surprise. Bakit? Yun yung gusto mong itapik ko dito. May bala ka ba magparitoke? Oo. Kasi kung wala, bakit yun yung pinapatapik mo sa akin? Kung wala ka naman balak magparitoke ha, bakit yun yung ipapatapik mo sa akin? Alam mo, nagdududa na ako sa'yo eh. Parang gusto mo rin magparitoke eh, no? Oo. Diba? Parang gusto mo rin magparitoke ha. Kaya gusto mong itapik ko kung paano ako nagparitoke ha. Parang gusto mong malaman kung ano yung dapat unang gawin. Nahiya ka lang. Ha? Diba? Babay na guys. Ito na. Babay na talaga to. Kahit anong sabihin ng mundo, hindi sila magbabago. Kaya Team Kalingap tuloy ang laban. Kahit may ingay sa paligid, hindi hadlang. Bawat pawis may ngiti sa dulo. Dahil may pamilyang may bagong tahanan. Kuya Val at Kalingap Rab, di susuko para sa Pilipino, para sa kapwa-tao. Kahit anong paninira ay hindi uubra. Pagmamahal pa rin